Ayan po at siguro naman po nabalitaan niyo kasi balitang-balita naman po ito na ayon dito sa ating nabalitaan ay nagkagulo daw po sa malaking bahay diyan sa kung saan nakatira yung mga unggoy. Yan po. Dahil habang nagiinuman daw sila kagabi ay biglang nawala daw itong si Butod. Tapos nung makita-kita raw ni Parot, abay nakalublob daw po pala yung ulo ni Butod sa drum na puno ng tubig. Ayan. Pero, yan po. Tama lang. Tingnan mo. Nagpipista talaga sila. Ha? Talagang lahat ng luho nila. Pero hindi man lang nila maisip na napakarami nating mga kababayan ang gutom na gutom sa kasalukuyan. Yan po ang pag-uusapan natin mamaya. Lalo't itong mga nagrarally ng mga pare na ito, pag-uusapan po natin yan mamaya dahil hindi ko naman po pwedeng palampasin na hindi pwedeng batiin itong lahat ng aking mga subscribers, followers at mga viewers. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan lagi at ligtas sa anumang uri ng kapahamakan. Mailayo kayo sa lahat ng uri ng sakit. Bagkus ang darating sa inyo ay swerteng walang katapusan. Yan naman po lagi ang aking pinagdarasal sa inyo. Dahil yun po ang gusto kong makita sa lahat ng mga subscriber ko. Hindi lamang basta aangat ang buhay. Yung po bang taas noon na rin sila na maglakad at makihalubilo dito sa mga sosyalista na mga tao. Kaya gusto ko po rito talaga, hindi lamang po basta umangat ang buhay nitong mga subscriber ko, kundi umangat palalo at para hindi naman sila natatapak-tapakan nitong mga animal na mga mayayaman na galing naman sa pinagnakawan ang kanilang kayamanan. Ayan at ayan po, tuwan-tuwa po ako rito sa kantang ito dahil ang sinasabi po dyan ay yun daw pong lagay ni Tikbalang ay ano yun? Gabitay na yung lagay ni Tikbalang. Yan, ayan po sinasabi rito sa kanta. Doon po sa nakakaintindi po nito, huwag nyo na po akong kontrahin ha. Huwag nyo na po akong kontrahin dito. Kasi yun po ang pagkakaintindi ko. Lagay daw ni Tikbalang gabitay. At saka itong binday daw ni Saba at saka nitong si Wakwak galaway. Ito kanin ninyo. Di ba? Maliwanag po yung sinabi na ito raw lagay ni Tikbalang ay gabitay. Pero sabi ko nga po, huwag nyo na akong kontrahin dahil yun po ang pagkakaintindi ko. Okay, seryoso na po tayo ngayon. At yun tungkol po doon sa nagkagulo sa malaking bahay dahil natagpuan itong si Butod na nakalublob yung kanyang ulo sa drum na puno ng tubig. Hindi po ako interesado dyan. Pero balitang-balita na po yan. Hindi po yan ang wala po akong pakialam kahit pa magpalutang-lutang yan doon sa West Philippines. Wala akong pakialam sa mga putang inang mga magnanakaw nito. Wala akong pakialam dyan. Ang gusto ko pong talakayin dito yung nakita nyo naman po. Sa balita sa Channel 7, di ba sinasabi, mga religious leader ang nagrarally dyan sa harapan ng Senado. Pansinin nyo itong mga buwaka ng inang mga ito. Ano yan?
Mag-rally na lang kayo na mag-rally. Huwag na kayong magpare. Di ba? Tingnan niyo mga kababayan, di niya papansin. Abuloy kayo ng abuloy. Tapos ginagamit lang nila sa kanilang rally-rally dyan. Siyempre, pag magutom yung mga buisit na yan, lalamon yan. Mabuti sana kung lalamon doon sa Paris-Paris na Diwata. Ay, hindi po. Ang kinakain po yung mga yan, either doon sila sa mga Shangri-La Hotel. Yan po yan. Hindi po kakain yan sa basta-basta. So, saan galing? Yang ginagasta nilang yan, abuloy ninyo. Yan ang hindi nyo naiintindihan na sinasabi ko. Sila ang pasasa sila ng pasasa ng pira ng membro nila. Ito namang mga membro nila, yun, naglilimahod sa kahirapan. Nakukontrahin ninyo ako rito kung hindi totoo itong sinasabi ko. Kaya yung mga pastor at mga pare na yan, iisa lang ang likaw ng bituka ng mga yan. Yan ang pinakamagandang business na naisipan itong mga unggoy na ito. Mangulikta ng pira. Pero pag may sakit ka na, wala nang dadalaw sa iyo na pare o pastor. Na hindi ka nga madalhan ng kahit na isang barbecue. Pero kapag abay, nandyan pa yung pasaring. Kung maliit yung abuloy, nandyan pa yung pasaring. Pansinin ninyo yan. Hindi ako titigil dito ng pagsasalita dito sa mga unggoy ng mga pare na ito kung hindi rin sila titigil ng pakikialam dito sa gobyerno. Bakit? Yang impeachment ang pinag-aaksayahan nyo ng oras. Okay, hindi ko kayo pinipigilan dyan. Pero lahatin ninyo. Ano yung ibig ko sabihin na lahatin ninyo? Itong mga pinagnanakaw ni Romualdez na ito, yung mga vice cam na yan, na mga blanco-blanco na yan, na bilyon-bilyon na yan, bakit hindi ninyo ngayon kinukundina? Hindi kayo nagrarally? Dapat patas. Yung confidential fund ni Sara Duterte na 125 million na yan, puta, wala pa yan doon sa ikalimang parte dyan sa confidential libangag dahil 10 bilyon ang confidential libangag. Doon sa DND, lahat yan, mga kwan yan, malalaki ang confidential fund ng mga kwan yan, yung mga ibang ahensya, yung mga DND na yan, kung ano-ano. Malalaki. Bakit hindi nyo nga sinisilip? Itong si Sara Duterte lang ang tinatarget nyo ng tinatarget. Ang sinasabi ko po rito, hindi ko kayo pinipigilan kung anong gusto nyo gawin. Ang sa akin po, pare-pareho dapat. Patas dapat, hindi yung may pinipili lang kayo. Hindi nyo alam itong mga nangyayari. Hindi nyo alam yung mga 550 na flood control na bilyon-bilyon hanggang ngayon. Araw-araw yan, bilyon-bilyon ang ginagastos dyan. Nawala naman talaga kahit isa. Sige nga. Sino ang hindi magmumura dito? Dahil mga bullshit kayo, mga pare kayo, pasama-sama kayo dyan dito kay Dilima na ito na ngak-ngak na naman ng ngak-ngak. Bakit? Court of Appeal. Bakit hindi nyo pa binabalik sa kulungan itong si Dilima na ito? Hindi ba't kayo mismo ang nagsabi na mali yung pagkakadesisyon ng acquittal ni Dilima? Dapat yan, ibalik nyo na sa kulungan yan. Para hindi na tahol kagaya nito ng Trillanes na ito. Magkakasama sila. Walang ginawa yan sa Trillanes yan. Kaya sabi ko nga, pagka ito ay, pag ito, nagsalubong lang kami nitong Trillanes, pipilipitin ko ang liig dito. Maniwala kayo sa akin. Ha? Kaya, ang naman yung pananalita nitong Dilima na ito, magbantay ka. Pag upo ni Sara, yari ka. Sigurado ako, papakulong ko na naman yan. Pero dapat ito ikulong kasi may sinabi na nga ang Court of Appeal dyan na mali yung desisyon ng judge na nag-acquit sa kanya. Kaya dapat yan, makulong ulit yan. Tingnan nyo, nandiyan na sa Channel 7 din. Ang lakas-lakas ng loob magpa-interview, itong si Chel Jokno, na kapag nagsasalita, pagkalalaki ng mga ngipin na parang ngipin ng kalabaw, kalalaki ang ngipin nito. Di na nahiya.
itsura nito? Tingnan mo yung mga pare na dala-dalang, may dala-dalang banner. Ang papangit na mga putang ina. Parang hindi mga tao talaga yan, mga yan. Sinasabi ko sa inyo, yung mga membro kayo ng Katoliko na yan, lahat yan, mga relihiyon na yan, wala akong sinisino dyan. Lahat yan ginagatasan kayo. Mag-isip na kayo. Wala naman akong pakialam sa inyo kung hanggang ngayon magiging bubo kayo na sunod sa mga pare na yan at saka sa mga pastor na yan. Alas, kung ako sa inyo, baka may kalabaw pa kayo, ibintan nyo, iabuloy nyo. Yung bahay ninyo, ibintan nyo, iabuloy nyo dyan sa mga pare at mga pastor na yan. Sige, yan ang gawin ninyo kung hindi pa kayo matauhan. Hindi kayo natatauhan hanggang ngayon. Makabagong panahon na tayo ngayon, hindi pa kayo natatauhan. Hindi pa rin kayo nakakahalata na ginagatasan kayo ng mga yan. Daig pa nila ng nag-alaga ng mga milyon na ulo ng baka at wala silang ginawa kundi maggatas sa mga baka. At kayo yung mga baka. Hindi ako titigil dito na kamumura doon sa mga animal na pare na ito. Buisit ako makita ang pagmumukha doon sa balita. Tama pa ba yan yung pinaggagawa nila? Ay kung ganyan lang naman pala sila, huwag na sila magpare. Mag-rally na lang sila, di ba? So, para sabihin ko sa inyo, ito ang challenge ko sa inyo mga membro ng kahit anong relihiyon. Kahit anong relihiyon ang pinag-uusapan natin dito. Ang challenge ko sa inyo, isumpa ninyo yung mga kinaaniban ninyong relihiyon. Lumayas kayo. Sa loob lamang ng isang buwan, may darating na swerte sa inyo. Tandaan nyo itong sinasabi ko. Pag hindi nangyari ito, sabihin nyo sinungaling ako. Kasi manatili kayo dyan, pagka nanatili kayo dyan, puro sumpa ang aabutin ninyo. Puro kamalasan sa buhay ang aabutin ninyo. Hindi nyo nahalata yan? Ngayon nga. Nung linggo, sino yung nagsimba sa inyo nung linggo? Pag uwi ba ninyo ng bahay ninyo, hindi ba't kung saan-saan ka pupunta ng mga kapitbahay mo para mangutang ka ng pangsaing mo? Di ba? Totoo itong sinasabi ko, hindi. Lalo na dyan sa mga ibang sikta na yan, sa mga ibang relihiyon na yan, na pinamumunuan ng mga pastor na yan, mga ministro na yan. Tahasang kumain ito ng mga balinghoy at kamuti na yan pag-uwi. Basta lang may pang-abuloy kasi pinipressure sila ng mga pastor na nakatalaga dyan sa kung saan yan. Alam na alam ko yan. Alam na alam ko yung sinasabi ko kasi dinanas ko. Dahil nagpaniwala ako na maliligtas daw kuno ako pagka umanib ako dyan sa mga putang inang mga relihiyon na yan. Pero sa halip na maligtas ako, nagkamalas-malas ang buhay ko, naging miserable ang buhay ko, kung saan-saan ako mamumulot ng malamon ko, nung umalis ako sa kanila, nung isinumpa ko yung mga yan, biglang angat ng buhay ko. Yung dating pinoproblema ko kung saan ako kukuha ng hapunan ko, tanghalian ko, almusal ko, ngayon tinatanggihan ko na ang blessings na nanggagaling sa ating Panginoon. Marami dyan na tinatanggihan ko, marami akong sinasabi dyan. Sino ang tao, kahit pag-aano kayaman yan, kahit pag-aano kamilyonaryo yan, walang magsasabi, wala kayong maririnig sa mga bilyonaryo na yan o milyonaryo na, Lord, stop mo na yung pagbibigay sa akin ng blessings. May narinig ba kayong mga bilyonaryo, mga milyonaryo na nagsabing ganyan na stop na yung pagbibigay na sa kanya ng blessings? Wala po. Balikan nyo po yung mga ibang video ko dyan.
nakikiusap na po ako sa ating Panginoon na, Lord, tama na po itong mga blessings na ibinigay mo sa akin. Sobra-sobra na po ito. Yun nga po yung sinasabi ko, kahit mabuhay pa ako ng 1,000 taon pa, hindi kayang ubusin yung mga blessings na ibinigay na niya na nandito na mismo sa akin. Yan ang sinasabi ko. Kaya mga kaibigan, kababayan, mga kapatid, lumayas na kayo sa inyong kinaanibang mga relihiyon. Dahil pag hindi kayo lumayas diyan at hindi nyo isinumpa yung mga yan, katakot-takot na kamalasan ang aabutin ninyo, at hindi lang kamalasan, lahat ng gutom aabutin ninyo. Imagine niyo, babasahan pa kayo. Hindi nyo nga napapansin? Babasahan pa kayo nung ikapo. Ang ibig sabihin ng ikapo, pagka ikaw ay kumita ng 1,000, 100 ang ibibigay mo sa kanila. Iabuloy mo. Kaya ito yung mga legal na mga scammer. Itong mga pastor at mga pare na ito. Imaginin mo 1,000 na pinaghirapan mo, yung 100 kailangan mong ibigay dahil yun daw yung ikapo. 10% ika nga. Putya. Ibig sabihin kung kumita ka ng 2,000, 200 din kanila. See? Para daw yon ay alay mo raw yun sa ating Panginoon. Kalokohan. Bakit mo aalayan or bakit mo aabuluyan ang ating Panginoon na kung saan ay hindi na niya kailangan yan? Tandaan nyo mga kaibigan, medyo isip-isip kahit kailan hindi mangangailangan ang ating Panginoon ng pira. Kaya yung ikapo na yan, dinadaan lang nila yan sa sabi-sabi dyan sa Biblia, basa-basa ng Biblia ang ikapo na yan, para yan dito sa mga pastor at mga pare. Tingnan nyo naman ngayon nangyayari. Pagkatapos nyo mag-abuloy, nakulikta yung mga abuloy nyo, nandun sila sa rally, tapos pagka nagutom yung mga putang inang yan, kakain yan sila sa mga hotel na mga gandang restaurant. Ikaw na membro ka, na pinagbintahan mo ng palay mo, pinagbintahan mo ng inani mong kamuti o ano paman ka, balinghoy o mani man yan, pasan-pasan mo, kabigat-bigat na mga produkto mo, pag bininta mo, ibibigay mo lang sa kanila, iaabuloy. Tanga! Tanga ka na lang at napakabubo mo kung yan ang gagawin. Ginawa ko na po yan sinasabi ko po sa inyo. Ako po ang magpapatunay. Buhay pa ako na magpapatunay. Noong nandyan pa ako sa mga relihiyon na yan, puro kamalasan ang inabot ko. Ngayon, ang ano bang ibig sabihin ngayon? Hindi ko na kilala ang Diyos. Hindi po sa hindi ko kilala. Kilala ko ang Diyos at napakalapit sa akin ang Diyos. Hindi ko nagsasalita ako ng ganyan, wala akong Diyos. Hindi po. Napakalakas po ang pananampalataya ko sa Kanya. At sinasabi ko po yan sa inyo, tinuturo ko sa inyo kung paano magdasal. Baka hindi nyo alam, 2 beses sa isang araw ako nagdarasal. At 2 beses din sa loob ng isang araw, naramdam ko yung pagyakap sa akin ng ating Panginoon. Iyan po. Bakit galit na galit ako din sa mga pastor at mga pare na ito? Kasi nga po, tingnan nyo, na dali. Tingnan nyo naman. Sa halip na asikasuhin itong mga membro, wala, nandyan sila sa rally. Wala silang ginawa kundi ang sumunod dito kay Dilima at dito kay Chel Jokso.
Oh. See? Grabe, di ba? Wala kayong mapapala dyan. Hanggat nandyan yung mga animal na yan, sinasabi ko sa inyo, hindi ako magsasalita kung hindi ko nakikita yung mga katarantaduhan itong mga pare at mga pastor na ito. Tingnan nyo yung pastor na yan, Abante na yan. Anong ugali niyan? Yung Abante na yan, bastos. Gago pa. Isa rin yan na kapag ka nasalubong ko, pipilipitin ko rin ang liig niyan, kasama ni Trillanes. Ipaparamdam ko sa kanya na hindi siya ligtas diyan sa pinapaniwalaan niya. Tingnan ko kung may maliligtas sa akin. Kung maliligtas ba yan si Abante na yan at kung maliligtas to si Trillanes na ito. Sus. Isa pa ha, hindi nyo napapansin mga kwan, mga membro, lalo itong mga membro ng Katoliko. Pag namatay ka, pagkabuhay ka, ang gusto nila mag-abuloy ka ng mag-abuloy. Pagka namatay ka, mas malaki pa yung gusto nilang kitain sa iyo. Patay ka na, pagkakakitaan ka pa. Ha? Magkano ngayon ang magpa-bindi-bindisyon na yan, putang inang bindisyon na yan? Hindi kami ililibing kung hindi ka dadaan sa mga putang ng mga pare na yan. Pero ako hindi. May sarili na akong libingan. Bakit ako dadaan sa mga demonyong yan? Saka unang-una, hindi naman ako membro dyan. Bakit ako magpapa-bindi-bindisyon sa mga demonyo na yan? Demonyo yan. Tingnan nyo, hindi ba kademonyuhan? Yung paglaban sa mali. Ang sinasabi ko rito para maintindihan ninyo mga kaibigan. Kung sana ito si BP Sara, binabatikos nila ng binabatikos na ganun. Okay yan. Pero huwag siyang i-single out. Napakarami, lalo na itong tambalos-los na ito, na bilyon-bilyon ang kinawat nito. At itong bangag na ito, saka yung asawa niyang butod na yan. O bakit? Maliwanag na yung 5,500 na flood control. Alam nyo kung magkano ang binabayaran diyan sa sinasabing 5,500 na flood control? Hindi ba't sinabi na yan Congressman Marcolita na ngayon ay senador na araw-araw nasa 4.8 billion araw-araw. Bakit hindi yan binabatikos nyo? Mga kaparian kayo, mga bastos din kayo. Kasi sumisip-sip kayo dahil nag-aantay kayo ng mabudburan kayo ng bangag na administration ito. Yan ang totoo. Iba na po ngayon ang panahon. Mga kababayan, magising na kayo sa katotohanan. Itong mga pare na ito, lahat yung mga tinuturo nilang yan, walang katotohanan yan, walang kabuluhan yan. Yung pagbabasa ng Biblia yan, sino ba ang gumawa ng Biblia? Yan ang tanong ko. Sila rin. Sila rin ang gumawa ng Biblia. Ang gagaling nila mga putang inang mga ito. Tapos yan ang gagamitin na sa iyo, sa inyo. Pangangakuan pa kayo na maliligtas. Walang maliligtas. Sasabihin nila na doon ka pupulutin sa dagat-dagatang apoy na may asopre. Ulol. Big sabihin, mag-i-import pa yung ating Panginoon ng mga asopre dito. Lahat yung kakalkalin pa ng ating Panginoon, yung mga bulkan na yun para kunin yung mga asopre at dalhin pa sa langit. At yan ang gagamitin na pangsunog sa mga makasalanan. Talagang napakaulol ito mga makuan. Mag-isip kayo sa mga sinasabing ganyan. At dito anya, ang sino mang pumasok sa akin ay siya'y maliligtas. Tama naman yon. Ha? Tama.
Pag yan ay narinig nyo na yan sa isang pastor, ang sino mang taong pumasok sa akin, siya ay maliligtas. Tama! Sa Panginoon ka papasok at hindi dito sa mga putang inang mga pastor at mga putang inang mga pare na ito. Sa Panginoon. Yan ang babasahin sa iyo. Sus, alam na alam ko yan. Tapos ma-realize ko, putang ina, patay ka na pagkakakitaan ka pa. Lahat na lang pagkakakitaan ka. Okay na sana eh. Okay na sana yung binyag-binyag na yan. Kasi, parang kumbaga, kung naman sa bata yon, sige, okay lang. Kahit na demonyo itong mga pare na ito, okay lang. Pero yung patay ka na, pagkakakitaan ka pa, magkano? Ang magpadala ro sa simbahan na kwan, ngayon 5,000 na. Putang ina ninyo. Ha? Samantalang yung mga ginagamit ninyo dyan sa simbahan na yan, yung mga pinagpatayo ninyo ng simbahan, mga kung ano-anong mga simbahan ninyong pinatayo, galing sa amin. Membro din kasi ako dati sa lahat ng mga, kung ano yan, lahat ng mga relihiyon na yan. Oh. Saan galing sa amin? Sa amin pira yan. Tapos ngayon pag namatay kami, pagpasok dyan, 5,000, may babayad namin sa inyo. Mga buwa ka ng inyo. Ano yon? Gaganan-ganan kayo ng kwan? Hindi nga namin alam kung ano yung ginaganyan-ganyan ninyo eh. Bibindisyon ko, no? Ano yan? Baka nga yan, baka nga ihi pa nga ninyo yan eh. Mga holy water na mga putang ina ninyo. Galing sa nawasa. Yang ginaganyan-ganyan ninyo, katarantaduhan niya, pinagagawa ni mga holy water na yan. Ulol. Sino ngayon ang maniniwala sa inyo na mga pare kayo, samantalang nandyan kayo, sa rally? Ha? Papaano namin kayo rirespetuhin? Yun namang isa dyan, na relihiyon. Abay, nagpakitang gilas ang gago. Pinakita lang niya yung mga membro niya. Tingnan nyo, ha? Ginamit lang kayong mga membro kayo. Membro din po ako dyan dati. Pinakita. Ano nangyari? Nagpakita lang ng ganun kuno. Ha? Pero alam nyo, yung nangyari yun, marami pong ang nag-isipag-alisan na. Marami. Ngayon, may nag-comment din dati, paano ko rin nalaman marami. Napakarami kong kamag-anak, mga pamangkin, mga kanya membro dyan. Ay, membro din po ako dyan dati. Nagsipag-alisan na. Yung mga barkada nila, nagsipag-alisan na. Mga kaibigan nila. Darating ang araw na mga buwakan ninyo, wala nang naniniwala sa inyo. Tandaan ninyo yan. Ha? Ito na lang, kayong membro kayo ng kung anumang relihiyon. Katoliko man yan o kung ano. Pansinin ninyo ito. Pinulungan na ba kayo ng mga pare? May tumulong ba sa inyong pastor? Mayroon bang nagbigay sa inyo na pare na, ito, Berto, pangsaing mo mamayang hapon yan. Mayroon bang ganon? Walang pakialam niya mga putang inang yan. Pero titinan nyo, yung inaabuloy ninyo, winawaldas lang nila, paralelale, sabi ko nga, pag nagutom yan, doon kakain yan sa either Manila Hotel or Shangri-La Hotel. Ganyan itong mga bugok na ito. Pag hindi pa kayo natauhan ito, iwan ko lang. Pero, sinasabi ko sa inyo, ito ngayon, ito ang iiwanan kong salita sa inyo. Dahil sigurado ako na yung mga pare at mga pastor na yun ay demonyo. At dahil sigurado ako na habang nandyan kayo, ay mamalasin kayo. Ito ang ibibigay kong warning sa inyo. Ngayon na, lumayas na kayo dyan. Wala na magsisimba-simba. Wala nang po magiging membro-membro ng kahit na sino.
At sisiguraduhin ko sa inyong lahat, lahat kayo, gagaan ang buhay, gagaan lahat ang mga, kung sino man ang nandyan sa inyong pamilya, lahat yan, hindi lamang gagaan, talagang yayaman kayo. Hanggat nandyan kayo mga kaibigan, malas ang aabutin nyo. Pag hindi pa kayo, yung makakarinig nito, makakapanood dito, pag hindi kayo umalis dyan sa mga religion na yan, sisiguraduhin ko sa inyo, triple yung kamalasan na aabutin sa inyo. Kung sinabi kong triple, nandyan na lahat. Either lahat ng pamilya mo, buong pamilya mo, magkakasakit na yan. Huwag niyong babaliwalain to, sinasabi ko, dahil sigurado ako na lahat ng yan, mga demonyo yan. Mga nagkatawang tao, nagkukunwari yan. Di ba sinasabi ko na sa inyo? Ha? Mayroon bang pare na adik? Mayroon. 15 years nga daw siya nag-adik eh. Aminado yan. Diyan sa hearing sa Senado. Mayroon bang pare na rapist? Mayroon. Alamin nyo po, nandiyan naman po yan sa mga videos. Yung nang-rape na sa Pampanga. Hindi lamang po isa, dalawa, tatlo ang ni-rape niyan. Ang naging huli niyan, yung kanyang inasawa, maliban doon sa mga ni-rape niya, mayroong inasawa yan na mayroon ding asawa. Kaya yung sinasabi ko, nasira yung pamilya ng mag-asawa dahil dito sa pare na manyakis na ito. Nandyan yan. Hindi po gawa-gawang istorya ito. Saliksikin nyo po, nandyan yan. Ganun lang ang galit ko kasi magrarally kayo dahil lang dito sa kay Sara Duterte. Samantalang kung tutuusin, mas malaki yung ninakaw ni Bangag kisa dito kay Sara Duterte. Hindi pa nga sinabi ng kuwa na ninakaw na ito ni Sara Duterte. Inabsuelto nga si Sara Duterte diyan, di ba? Sa confidential fund din. Walang makita ang kuwa na talagang yan ay winaldas niya. Inabsuelto yan ang kuwa. So ano? Ano ngayon ang pwede nyo ibato? Bakit hindi nyo ngayon bakbakan itong Bangag na ito na yung 500 ay 5,500 na flood control na yan? Di ba kaliwat kanan ng korupsyon? Oh. Yung yung binayad sa eroplano na pagdala kay President Duterte sa Dahig, ba't hindi nyo imbestigahan? Kung gusto nyo talagang makialam. Ang problema ko po sa inyo, na mga buwaka ng ina niyo, mga pare at mga pastor kayo, isa lang ang tinatarget nyo. Yung 125 million. Na kung saan, yan ay pinain nitong si Tambaloslos at saka nitong Bangag na ito. Imaginin mo, ilang araw na lang yon, isinalaksak sa kay Sara Duterte yung 125 million na yan at kailangan ma-dispose yan ng 11 days. Natural, i-dispose yan. Kasi pag hindi, ibabalik mo yan sa National Treasury. Kasi nakalaan na nga yan dyan. Yun ang pagkakamali ni Sara Duterte dahil hindi siya nakahalata na yun ay pinain sa kanya. At ito na yung nangyayari. Tapos ngayon itong mga pare na ito, sasali-sali kayong mga buwaka ng ina niyo. Tandaan niyo, uulitin ko lang, pag hindi pa kayo nagsipag-alisan sa lahat ng mga religion na yan, mamalasing kayo, tandaan niyo yan. Mamalasin kayo. Either lahat ng pamilya mo hindi mawawalan
nang nandyan yung seryosong mga sakit na yan. Tandaan ninyo itong sinasabi ko. Kasi ako na nagsasabi, demonyo yung mga yan. Diyan na lang sa babasahin sa inyo na kayo maligtas, napakatanga nyo. Ako rin naging tanga ako niyan, pero ngayon natauhan ako. Hindi totoo yan. Sige po, sa susunod na lamang po natin i-discuss ulit yan. Ano nga ba yung naging intro natin? Ayun po, dahil sa nagiinuman daw sila kagabi, biglang nawala daw ito si Butod, nung makita-kita nakalublob yung ulo sa drum na puno ng tubig. Maraming salamat po at pakaingat po kayo.